Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po mga kapatid. Ang atin pong devotion ngayon ay matatagpuan natin sa Matthew 21:28 verse 28 to 32. Basahin natin sa New King Version. What do you think? A man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go to work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he regretted it and went. Then he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir. But he did not go. Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. And Jesus said to them, Assuredly I say to you, that the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but tax collectors and harlots believe him. And when you saw it, you did not afterward relent and believe him. Amen. Hallelujah. So malinaw naman yung binasa natin about parables ng tusan. So ang pinapakita lang dito, ang tinitignan ng Panginoon is yung puso mo na susunod sa Kanya regardless kung nagkamali ka sa una o hindi. Kasi yung unang anak, na-realize niya na mali ang ginawa niya, na sumagot siya ng pabalang sa magulang. Kahit naman ngayon, pag sumagot ka ng pabalang sa magulang, hindi naman maganda talaga. Na-realize niya, kaya ginawa niya na lang yung pinagagawa sa kanya talaga ng magulang niya. While yung padalawa ay umuo siya, pero hindi niya ginawa yung inuohan niya. So ganun lang din tayo. Naranasan niyo na ba yung halimbawa na utusan kayo ng magulang niyo na galit ka, yamot na yamot ka, and then afterwards sumunod ka pa rin, nag-obey ka pa rin. So, tinitignan doon ng Diyos kasi is yung puso talaga natin kung tama. Regardless kung ampas mo ay nagnakaw ka, ampas mo ay nanigarilyo ka, nagdrugs ka, nakapatay ka ng tao. Regardless kung ano man ang kalokohan na ginawa nakaraan, ang tinitignan ng Panginoon is kung ano ang puso mo ngayon. Nung na-realize mo na mali ka, na-realize natin na mali tayo, ano tayo ngayon? Sumusunod na tayo dapat sa Kanya o nadudum pa rin tayo sa sitwasyon na parang umuo lang tayo dahil wala parang shotgun evangelism, kailangan kong umuo, pero afterwards hindi ka naman sumusunod sa pinagagawa niya. Or kahit sasabihin natin Kristiyano na, i-assess din natin sarili natin, Kristiyano na tayo, maaring umuo tayo, pero afterwards hindi naman talaga yun ang gagawin natin. Ang sabi nga nung sa preaching na isa, ayan na madaling mga masunog yung plastic. Oo, pero hindi naman pala gagawin yung pinagagawa. Kumbaga, umuo lang dahil marami nakakita for the sake of the viewers. Parang ganun ba? So, ang gusto ko lang encourage kayo mga kapatid, lalo na sa mga bagong makakarinig ngayon, ang Panginoon na hindi tumitingin sa ating mga nakalipas, sa ating mga nakaraan, sa ating history. Dahil kung ang pagbabasihan natin ay nakaraan natin, walang pwedeng gamitin sa atin ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat na magamit ng Panginoon kung saan man ministry kayo tinawag ng Panginoon, kung saan man kayo pinatatayo ng Panginoon. Hindi kayo magagamit kung ang pagbabasihan natin ay standard ng ating nakalipas. Pero dahil sa habag at awa ng Panginoon, glory to God, salamat sa Diyos sa ginawa niya, na ang pinagbabasihan ng Panginoon ngayon ay kung ano ka na lumalakad ngayon sa Kanya, na nagpapaayos at nagpapabago sa Kanya. So yun lang po mga kapatid, nawa ma-encourage kayo, huwag kayong mag-alala, kahit Kristiyano pa rin tayo, naari tayong nagkakasala pa rin. Kaya nga, ang kagandahan sa atin, nare-realize natin nagkakasala tayo at nagpapatuwid pa rin tayo sa Panginoon. Regardless kung matagal na tayo Kristiyano, kailangan pa rin natin ang pagpapaayos ng Panginoon. Kaya nawa ma-encourage kayo, magkasala kayo, ano man na nagawa natin, mga nakalipas na araw, sige lang, lapit lang tayo sa Panginoon, may habag ang Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Kanya na hindi na natin maulit yung mga bagay na yun. So yun lang po, iwan ko sa inyo, nawa na encourage kayo. Salamat po. Shalom.